Mga komisyon ng elections magsasagawa ng assessment para sa mga paaralan na gagawing voting centers para sa Bangsamoro Parliamentary Elections kasunod ng malakas na lindol at iniyak na tuloy itong halalan. Itong special election naman sa Cavite 4th District itinakda sa Agosto 29. Kaugnay niyan, narito mga report at ni Bombo Isa Cotoner. Sinigurado ng Commission on Elections na natiling ligtas ang kanilang mga tauhan, pasilidad at mahalagang dokumento sa kabilayan ng tumama na malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao kasabay ng kanilang paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, sinabi nitong wala namang naitalang malaking pinsala sa mga tanggapan at kagamitan ng komisyon na maaaring makaapekto sa kanilang operasyon at paghahanda para sa takatakdang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections sa Setyembre. Ayon kay Garcia, wala pang naide-deploy na election paraphernalia sa mga apektadong lugar kaya walang mga kagamitan sa halalan ang napinsala ng pagyanig. Ipinaliwanag niya ang karaniwang isang buwan bago ang eleksyon. Ipinadadala sa mga lugar ang mga election materials at iba pang kagamitan. Iniyak din ng poll body na magpapatuloy ang lahat ng nakatakdang preparasyon para sa BARM Parliamentary Elections, gayon din para sa iba pang nalalapit na halalan. Kaugnay niyan, tuloy natin ang tinig ni Chairman George Erwin Garcia sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Inalam muna natin yung kalagayan ng ating mga tauhan, sumunod yung ating mga kagamitan at ang ating mga opisina at sa awa naman ng Diyos, lahat sila ligtas at wala naman po rin kaming naging problema sa ating mga opisina. So kung pagbabasihan po yung overall sa lahat ng rehiyon kung saan naapektuhan po ng napakalakas na lindol na yan, ay maayos naman po yung kalagayan ng aming tauhan at saka ng buong komisyon. Kaugnay nito, sinabi ni Garcia na isa sa ilalim sa masusing assessment ang mga paaralang nakatakdang magsilbing voting center sa BARM upang matiyak kung ligtas pa ang mga ito para sa mga botante at election personnel. Anya, nakahanda ang poll body na nagtayo ng mga pansamantalang voting facilities o makeshift polling center sa loob ng mga school grounds kung sakaling may mga gusaling hindi na ligtas gamitin. Binigyan din niyang hanggat maaari ay hindi ililipat ang lokasyon ng mga presinto dahil maaari itong magdulot ng kalituhan sa mga botante at humantong sa disenfranchisement o hindi pagboto ng ilang rehistradong botante. Dagdag pa ni Garcia, nag-aanda na rin ng komisyon ng mga contingency measures sakaling magkaroon ng panibagong kalamidad, aftershock o iba pang force majeure events bago o sa mismong araw ng halalan upang matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na pagsasagawa ng eleksyon. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. Papa-assess namin kung ano ba yung mga paaralan ang naapektuhan na maaaring maapektuhan din yung pagsasagawa ng halalan sa mga paaralan na to. Natatandaan ng lahat, ang ating pong mga halalan ay ginagawa natin sa mga public elementary schools sa iba't ibang barangay and therefore maaari po kasing maglipat kami ng mga lugar kung saan gaganapin ang halalan o kung hindi naman, maglalagay po kami noong mga makeshift doon sa mismong area para naman hindi mapapalayo yung pagboto ng mga kababayan natin. Samantala, kinumpirma rin ng komisyon na sa August 29, 2026 o Sabado yan, isasagawa ang special elections sa Cavite 4th District upang mapunan na nabakanting pwesto sa House of Representatives. Ito ang napagkasunod ng Commission and Bank ang naturang petsa matapos nga mabakante ang posisyon. Makikipagpulong din ang komisyon sa mga security forces, lokal na pamahalaan ng Dasmariñas at iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno upang matiyak ang maayos, mapayapa at ligtas na pagsasagawa ng special elections. Humiling na rin ang komisyon sa pamahalaan ng humigit 191 million para pondohan ang halalan. Ayon kay Garcia, kinakailangan na naturang halaga para sa pag-imprenta ng election materials, logistic requirements at honoraria ng mga gurong magsisilbing miyembro ng Electoral Board para sa mahigit 437,000 na mga botante. Binigyan din naman ni Garcia na hindi maaaring maging dahilan ang kakulangan sa pondo upang hindi maisagawa ang special elections sa naturang lalawigan. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.